Yes. sa ating lahat. Did you guys enjoy that? Saya. Nakakabitin pero talagang ganun talaga. Dahil marami talagang surprise. Masasabi ko lang is, well, first of all, good afternoon everyone. At sobrang excited kaming lahat para sa inyong lahat dahil medyo nag-enjoy talaga, nag-enjoy talaga kami bilang magiging mga judges ng Idol Kids Philippines. Hope you guys enjoy. Mamaya pwede silang matanong dahil talagang ito na to, interview mamaya, di ba, kasama ang ating judges. Pero ngayon, yun nga, titengyohan din muna natin ang ating media partners. Pwede na po munang maupo ang ating judges. So much to all of our media partners for joining us here tonight. And of course, hello Idol Kadas watching right now. We are so excited. All of the kulitan with our cutie hopefuls. Yes, mga idol, kada handa na ba kayo makita ang mga cutie hopefuls natin? Yes! So, pero siya na hindi pa rin magtatapos kasi of course this event would not be possible without our brand sponsors. For our buffet catering, we have Purvey by Elos, our event stylist, styled by Priscilla, pastry grazing table, Good Dough by Maria, our street food, Isauce Food Cart, fruit tea, we have Hang's Cafe, Sorbetes Gelato, we have DNA Creamery, and for our ice candy, we have Imaga's Party Cards. Grabe, nakakagutom naman natin sponsors Nakita mo natin. yung pagkain kanina, gusto mong kumain eh. Yes, pero feeling ko meron pa isa eh. Meron pa dalawa. Actually, ang last but not the least, we have KFC. And of course, thank you also to Shakey's. But hindi pa tayo tapos dyan, Emilio. Alam mo kasi meron pa. Ano ba meron? We have giveaways. The Health Store, Word Nutri 10 Plus, and Dazig Sinatra, and Trilodent Gold Mouthwash. And Yes. Emilio, hindi pa ba tapos? Hindi ba tapos? Grabe Hindi talaga ba ang tapos? sponsors natin! Ano ba meron? But as you can see, all of our guests that are joining us here right now will receive loot bags featuring products from YouGlow and David Salon GCs from Ate Angeline. Of course, we have Kreml S from Robbie. Kuya Robby, grabe. Thank you. Pasabog. Salamat sa Kreml S. We have Nerud and E gift bags from Ate Jolina. Thank you, Ate Jonas. Pero hindi pa nagtatapos siya na because we also have KFC from JK! JK, maraming salamat! Siyempre, di rin ako magpapaulit. Lahat na nandito, may KFC gift certificates from yours truly! Yes! Grabe, kasama ba ako dyan? Oo naman, better for you, of course. But guess what, Idol Kadas? Because the party has just started. Let's watch this. Tingnan nyo naman, grabe, poster pa lang. Alam nyo na masaya ito at saka makulay. That's true. Palakpakan po natin the official poster of Idol Kids Philippines. Grabe, no? Ang ganda. Tsaka JK, ang bait-bait mo dyan, ha? Kaya nga eh. May pinakikinggang chismis. O, di ba? Hindi ka panipaniwala eh. No? Pero kung makulay at pakulit yung ating poster, eh, papatunayan natin na makulay at pakulit din yung ating programa dahil Grabe, ayan. Ini-edit pa. Ini-edit pa. wala pa. The cutest kitty hopefuls are here! Pilipinas. The mic is on and the stage is set. For the first time, ABS-CBN presents Idol Kids Philippines! Bilang nanay, nakakatuwang makakita ng mga very talented na mga singers. I'm now a grandfather. The kids that kasali dito are as old as my apo. I'm really excited about this. Very excited po ako. At the same time, excited ako makita yung mga kids! Definitely, number one, blessed, and I can be really proud. Pero process ko pala, but I'm really grateful. This is gonna be fun. Little stars with a big voice. Napakaganda ng boses mo. Ilang taon ka na ulit? 6 years old, 7 po. Kasi yung boses niya parang may nakatago. 35 35 years old sa'yo. Galingan ako. I did not like it. I
loved. Bakit ka sumali sa Idol Kids Philippines? Gusto ko po tulungan po si Papa ko. Nabulag po siya. Pangarap ko po talaga ito. Una po talaga. But it may not be here in Idol Kids. So if your tears fall, it's okay. May chismis ka dyan para sa amin. May kalaro po akong afa. Sobrang nagagalak po kami, Mayor, na kasama Parang gusto ko sumama. Parang doon lagi dito sa Uuwi na kita. Papaalam na kita sa nanay at tatay. Hindi pwede naman po kahit huwag ka na lang po magpaalam. This is the first ever Idol Kids Philippines. Simula ngayong June 28 at 29, Sabado at Linggo, 7:15 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Sabado 8 p.m., Linggo 8:15 p.m. sa TV5. Exciting naman nun. June 28, mark the date. Ako po pala si MJ Felipe. I'm not part of the show. Bigla kayo nagulat. Kapir na lang ako dito. Again, ako po si MJ. I'll be moderating our Q&A for this afternoon. Palakpakan naman natin the team of Idol Kids Philippines. Hello, everybody! Actually, just to share, binisita ko po sila sa set in one of your tapings. And then you shared nga. Nahirapan talaga kami because alam namin na pag sumali na yung mga ibang boboto, mahihirapan din sila. Yun na. Kasi talagang iba eh. Iba ang dating ng mga bata na yun. Pero Ate Reg, ang napansin ko doon sa VDR, parang mixed emotion siya. Merong parang nakakakaba, medyo malungkot, merong kulitan, masaya. Siyempre, gusto namin maging masaya talaga. Kaya kasi nakakatuwa yung mga bata, nakikipagkulitan talaga sila. Right. Saka yung mahilig sa afang, may kalarong afang. Chismosa siya. Chismosa. Chismosa. I'm sorry. Let me correct myself. Chismosang bakla siya. Yes. At a very young age. Interesting contestant, Yes. di ba? JK! Juan Carlos, I'm so sorry, let me correct myself. Kahit ano po. Kuya JK. Being a contestant noon ng kids show, now judge, Yes. kamusta ang pakiramdam being on the other side? Ang saya maging judgmental, nagagamit ko siya. Oo. Tsaka ano siya, full circle moment kasi dati ako yung umiiyak. Yes! It's my turn. Na? Magpaiyak. Ako bahala sa mga kids. Grabe, baka terror judge na. Wala ba? I did. Wala. But it was actually really fun. Right. And it was such kind of a surreal moment to be on the other side of the stage na parang, oh my God, that was me before. What is going on? And I'm so grateful. I'm working alongside really great and amazing people, and that makes everything much better. Kasama dyan si Angeline, nasa VDR pa lang, ang kulit-kulit na. Yeah. Una, sobra akong excite talaga sa lahat ng mga episodes sa taping namin. Kasi tama yung sinabi mo kanina ko MJ na iba't ibang mga emosyon kasi yung nangyayari. May nakakatawa, nakakaiyak, nakaka-inspire. At syempre sobrang happy ako na makasama bilang isa sa mga judges ng Idol Kids Philippines. Alam niyo naman, syempre dati talagang ang influence ko talaga sa pagkanta ay si Miss Reg. So para makasama ko sila ngayon, it's a dream come true. Wow! Absolutely. Sinunod talaga yung pinilit yung absolutely. Bakit di mo masabi? Sinabi ko. Thanks, Angie. Okay, Jolens, ikaw naman. Paano nyo piniprep yung mga kids? Kasi kayo... Iba-iba sila iba-iba. Pero, ang masasabi ko lang, kahit na yung mga bata ngayon, kahit gano'n lang sila kaliliit, meron ka ring matututunan. At saka, iba na talaga yung bata ngayon. Hindi mo na sila pwedeng, mag-audition ganito, ganyan. Talagang, sila talaga yung may gusto nung ginagawa. Kasi sila ni may gusto. Saka meron silang opinion lagi. Yes! Diba? Parang ikaw na lang yung, okay, sige, bye. Ganun na lang. Okay, before I go to Robbie, napansin ko, singers, kumakanta. Grabe naman. Yes, Robbie? Na-offend naman ako doon. Uy, musician yan! Kailangan mo kaming sampulan. Alam mo,
Parating na yung mata ng bagyo. Baka mamaya lalong bumagyo dito eh. Feeling ko susurpresahin tayo ni Robby kakantayin. Pero serious ako when you were a kid ba, nakakakanta ka? You sing in a church, in school, yung mga ganon? Kasi parang pag Pilipinong bata ka, di ba Kuya Gary? Ako hindi ko pa naririnig ang boses ni Rob Exactly. kumanta, pero baka hindi nyo lang alam, but he is very good in playing the piano. Ako na-impress ako tuwing naririnig ko si Robin na gumagawa ng sample na hindi niya alam na nandun ako. So he's not performing, he's just doing what he's Kuya? doing. Galing! And aside from that, magaling din siya na dancer. Ay! Super! Share ko lang Giger boys. Sigat na natin. Grabe, dami kong tagabuhat dito. Ay, no, dahil mga attorney. Dahil mga legal counsel sa sa judges table. Of course, we're joined by Shania and Emilio. Shania, full circle moment for you. Yes, Diba? yeah, for sure. From Idol. Idol Philippines contestant. Yes! And actually si Ate Reg din yung judge during that time. Seryoso? Bakit? Tapos Bakit yung joke taping yun? natin, di ko alam. Why would I joke about that? Sorry. You learn something new every day. Exactly. But yes, it's really I mean, look at who I'm with on this stage. It's absolutely insane, and I'm super grateful talaga na I get to be here. I get to host the online show, and especially with Emilio na he's very fun to co-host with naman also. So I'm just very grateful, and thank you naman din to Lord. Pansin ko yung grupo niyo mahilig sa absolutely Sa akin yung Na-inspire Okay. po. I did it first. before Okay. her. Okay, Emilio, ikaw ba nakakanta ka? Yes, magsasample yan. Okay, go. Sa sample nga. Uso pa ba? That's Pang-mall show lang ko pang-mall show lang. Pero training pa lang, training. I get a lot of tips from yung Kiddie Hopefuls, actually. Right. Sila yung nagtuturo sa akin. Ang dami kong natutunan sa kanila because they're so talented. And I'm just so happy that the whole Philippines will be able to see how good they all are. And congratulations, you're one of the busiest, if not the busiest, di ba, right now from the celebrity edition ng Pinoy Big Brother. Okay, simulan. Are you guys ready for our Q&A? Merong mga questions from our friends of the press. They're excited to know more about your experience in Idol Kids Philippines. We begin with Von Benenario from TV5. Hi, Von. Sa pagiging judge, yung pagiging ina nyo sa totoong buhay. Ina mo rin. Sorry. Yung pagiging... Nagtatanong lang. Miss Rich, nagtatanong lang si Kuya Bon. Sorry. Ate Rich, Idol Kids. Nagulat lang ako. Sorry. Ayun, Miss Reg, paano nagamit yung mother's instinct, yung mother's love, yung mother's compassion sa pagiging hurado? Ako muna. Go, Miss Reg. Doing the audition, I realized that kasi lahat tayo ganito kasi I've also experienced this. Hindi nakikinig pala talaga yung mga bata. Hindi pala talaga sila nakikinig. Oo, kaya pala yung nanay natin, yung ang kulit-kulit, yung alam mo na, sinabi mo na yan sa akin pero naaalala mo pero hindi tayo nakikinig. So, it's kind of hard to, being a mom, it's hard to balance being a judge and trying to correct them and also try to be sensitive kasi hindi mo naman anak yun Kasi kung anak ko yun, hello, makinig ka sa akin, hindi ko yun anak. So, you need to kind of balance it. And then, like I said earlier, it's because hindi sila nakikinig. Not because they want to hurt you or anything, it's just that their span of attention is so short. It's so short, but they absorb. So when they hear an information, they don't know what to do with that information. So I feel like they just absorb it and put it somewhere in their brain. Until sabihin mo ulit, then sinabi mo na yan! But the brain would say, I still don't know how to deal with it. Right. So you'll keep it there until such time when they're a little bit grown up, then, I know, ito na pala yun. Then that's how they learn. That's Okay, nice. so yun yung kailangan namin i-balance. Although, like I said, ngayon ko lang yun na-realize so parang may natututunan din ako.
Saka remember, itong mga edad nilang to, transformative years nila yan. At saka ito talaga yung age na hindi talaga sila nakikinig. Can I say something? Go ahead, Kasi Kuya Gary. Reg, actually, nung bata ako, nakikinig talaga ako. So, hindi ko lang sinusundan yung mga sinasabi Oo, na. yun, ganun But lang. that's parang ganon. Parang ganun. You absorb the information, but kasi a child's brain is actually like a sponge. So they just keep absorbing. Baka mag-judge Ang na. ganda-ganda ng sinabi ni Miss Reg, na feel ko yun. Ano may tanong? Paano mo ginagamit yung pagiging mother mo in real life sa pagiging judge dito sa Idol Kids Philippines? Sa pagiging judge sa Idol Kids Philippines, alam nyo, sa totoo lang, kahit before po, medyo nadadalawang isip ako na tumanggap ng trabaho na ganito. Kasi dahil nanggaling ako ng mga singing contest, parang hindi ko kayang magsabi ng no sa mga contestants, lalo ngayon ng mga bata. At syempre, may 2 anak na rin po ako. Grabe yung preparation na ginawa ko dito. On my own para sa sarili ko kasi medyo maano yung puso ko pag may umiiyak na bata at matanda. So bilang nanay, nahihirapan ako na mag-no, pero dahil sa mga napagdaanan ko before, ang dami ko ring no na natanggap noon. At lahat ng no na yon, Pinabalik mo? Sorry. lahat ng no na yun. No pa din. Joke lang. Ang laking tulong kung nasan man ako ngayon. And sa lahat ng mga nag-no sa akin noon, tandaan niyo yung mga araw na nag-no kayo. Kasi ang laking tulong sa akin noon. Medyo mahirap, pero alam ko may purpose kung bakit po ako napunta rito ngayon. And yung lagi kong iniisip sa lahat ng mga batang nag-audition na nakakaharap namin, isa kami sa mga tutulong para mas maabot nila yung mga pangarap nila. Sundan ko lang yung tanong ni Von kasi ang ganda ng line of questioning na yan eh. Paano kayo yung words? Hindi ko kayang sabihin, text mo na lang, sabi. Feeling ko maraming magulang na galit sa akin kasi ako yung no ng no. Ay, talaga? Hindi ba? Hindi. Pero ayun. Sorry na, nakalimutan mo. No, but I feel like the dynamic is really nice. Kasi you have Mama Reg, Ate Angge, who's coming from a more motherly love and approach. Okay. Right? And then you have Tito Gary na talagang may touch of seriousness and Like a father. Strictness, yeah, like a father. And ako nang parang, kaya yung naipwesto ko sa sarili ko na parang mas kuya approach. So the way I talk to them na parang, yung mo, ay ako nga kasi gagawin mo. Kakanta po, ganyan-ganyan. Ano ngayon? Di ba, konting ganong ano. So, tapos may mga papasok, ano pangarap mo sa buhay? Gusto ko po mag-acting. Maling show, sandalihan mo ha. Bini-break mo yung ice para mawala yung nervyos. Exactly. So parang ano rin sila, parang binabato lang ng biro na parang sila naman, most of them come in na talagang nanginginig, na ganon-ganon. Siguro kasi malamig na talaga. Kasi malamig din Yung studio. Saan na rin yun. Pero ayun, mas more kuya approach yung ginawa ko with the kids. Okay. Yeah. Kuya Gary, Kausapin ng mga kabataan, katulad ng age ng mga nasa Idol Kids Philippines, yung gagamitin ko ba yung mga salita na, how would I say, paano ba yun? Yung bagay dun sa kung saan sila, yung hilig nilang gawin, maliban sa pagkanta. So for example, mahilig mag-basketball. Kung medyo sumablay, parang ganun yun. Di ba sa basketball, kailangan mag-shoot. Di ba? Kailangan lahat ng pag-winning shot, kailangan pumasok yun. kumbaga something that they can understand. They can understand kasi they can relate, they can associate it dun sa kung ano man ang ibang kanilang ginagawa. Ganda. That's how I try to do it. But it's not easy. Because more than being hopefuls, these are children and they're developing. So sometimes when you say no, hindi natin alam kung ano paano niya magiging tatanggapin effect. yun. You know? Pero I think na in a way, kailangan din matuto din yung mga kabataan ngayon na minsan when you lose or when somebody says no, mas lalo mong binibigyan ng halaga pag nakatanggap ka ng
konting panalo sa buhay. Right. When you receive a yes or a win in life, you treasure that because you know what it is to lose. Then you'll work harder and harder to only get better and Doon papasok yung role ng mga magulang. Yeah. Diba, no? Yeah. After, whether they win or not, Or not. diba, the parents should continue guiding them. Yeah. Alright. Von, second question? Second question pa lang yun, oh, grabe, no? Siguro Siksik na. susundin ko na yung sinabi ni Sir Gary, connect ko na doon. Sir Gary, being a judge dun sa previous season din ng Idol Philippines na mga adult, gaano ka-challenging on your part ngayon to judge Idol Kids Philippines? And may mga, ginawa kayong preparations, adjustment, kasi mga bata to eh. Yeah, you know, Von, it's different, kasi Wow. Kuya Alan, nagtatago po ba kayo? Wow. Hindi, tanong ko lang, kumbaga, iba-iba yung mga nagiging co-host mo, di ba? I don't know if first time mo bang makatrabaho si Jolina and how you work on yung chemistry niyo on set, parang yan. I think it's the second time officially. First one, nag-pinch hit si Ate Jolene sa isang reality singing competition kasi sa final something happened to Ate Bianca. Eh. So The Voice, yes. Voice Kids. she had she had to step in para sa programang yon. Okay lang yan, Ate Jolene. Pero prior to Akala ko that, nakatulong ako. Nakalaglag pala ako. Sorry. sobrang kaba ako. Kasi knowing na ang mga kasama ko ay isang icon, lalong-lalo na ng batang mga 90s dyan. Diba? Yung pakiramdam nakaka-chupa-chuchu. So it's really refreshing to work with Ate Jolens. Lalong-lalo na yung mga binibring up ko palagi, yung mga Jolina Dolls, yung Okay ka naman, grabe K-Babe, naman. Marvin Agustin, Huy, okay. and so much more. So much more. So it's a refreshing collaboration, I would have to say. And ang sarap kasama at katrabaho ni Ate Ay, Jolens. salamat naman, Rob. Any words from Jolens? Kasi baka kasi hindi kayo maniwala, pero gusto ko rin talaga maka-work si Robbie. Dahil pag pinapanood ko siya, hindi kasi baka sabihin nagbabuluhan tayo dito, pero yung totoo talaga, kahit na pinapanood ko pa lang si Robbie, alam ko na nararamdaman ko as a viewer na hindi lang siya nag-host, parang partnership yung kanya pag may ka-co-host siya. So, gusto ko yung mga ganong katrabaho. And naramdaman ko yon nung nung nga tayo, yung dating show nga. Hindi ko na sasabihin ulit, So, huwag na sabihin. Tapos ito talaga, kasi yung mga kwentuhan din namin in between, yun yung mas feeling ko nagpapakilala pa sa akin more kay Robbie as a real person. I mean, yung talagang personalidad niya. Na totoo siyang tao, kahit pala nag-host, ganun din siya. Generous siya sa mga knowledge, sa mga wisdom na gusto niyang ma-share. The best, pati TF, kasi nga highest paid. Highest paid. Not just premiere, di ba? Pero highest paid. Grabe naman, baka maniwala. Hindi, yung second question ko to all the judges. Yes, di ba? Mga kontesero at kontesero. Di ba? Parang, parang mas mahirap bang i-judge yung mga kids compared din sa mga regular na mga singers. And ano yung hinahanap niyo sa mga kids na sumasali para manalo siya at maging grand champion siya ng Idol Kids Philippines? Kuya Alan, bago ko sagutin yung tanong ninyo, gusto ko lang sabihin sa mga nandito ngayon kung sino po yung mga inaantok, pikit lang. Huwag mo naman. Si Anggi. Di ba? Malamig kasi. Malamig lang. Ako, inaantok ako eh. Hindi parang, minsan nahihiya sila gumagano siya. Kaya sinabi ko na pikit lang po. Anggi, sa boses mo palang hindi na nakakaantok. Okay lang po Gising kami. kami. Pero, Sagutin mo na yung tanong. Seryoso, Kuya Alan, medyo mahirap talaga. Paano ko ba i-explain? Siguro yung tamang explanation kung paano mo ibibigay sa bawat contestants. And sobrang swerte ko din po kasi katabi ko si Sir Gary V eh. So kapag mga Inglesera yung mga contestants, Sir Gary, go na dyan. Nandun na ako. Hindi kasi yung mga ibang hopefuls galing sa Cebu. So, mas gusto nila na English or Cebuano. Eh, nandito naman si
si JK at saka si Regine that can help out with that. But sometimes they want in English, kaya tinutulungan ko si Angin Yes. minsan. Tapos, after ng taping namin, 2.5 lang ang sinisinga sa akin ni Sir Gary. Pwede na. Kasi di dapat medyo mas... Pero okay lang, friends pa rin tayo. Pero, nakakatuwa kasi sa dinami-dami po ng mga bata, talagang magagaling sila. Ang babata pa nila, kasi ako nag-umpisa po akong natutong kumanta parang 6 years old. Pero dito sa Idol Kids Philippines, may 4 years old, 5 years old. At ramdam na namin sa kanila na buong-buo talaga sa puso nila na gusto nilang maging singer. And yung tanong nyo naman po kung ano po yung hinahanap ko bilang isang judge po dito sa Idol Kids, siguro yung batang kahit alam niyang hindi ganun kadali abutin yung pangarap niya, hindi siya titigil. Mararamdaman mo kasi yun sa bawat performances nila eh. Kapag, itong batang to talagang may mga bata kasi na may gusto lang patunayan, pero iba kasi yung mga bata na may gustong maabot. So feeling ko yun po yung hinahanap ko bilang judge. Let's go to JK. I feel like I haven't had experience of judging in a competition. I actually haven't had experience judging in general. This is the first time. But I can imagine judging adults it would be much easier. Kasi I mean, with adults at least you can be transparent and you can talk to them and just tell them everything outright what you think. But with kids, you have to wrap it in a way where it's not, the whole thing doesn't become traumatic for them, especially pag nag-no ka sa kanila. Right? Hindi mo pwedeng sabihin na parang, hindi ka magaling eh. No. Wala na. Doon na sa psychology, di na aalis sa psychology room yun. So, I can imagine na much easier with adult. And like what Tito Gary said earlier, it's really hard. It's really hard. Kasi yung sinabi nga ni Tito Gary na parang pag pauwi na ako nakikita ko yung sarili ko na nakatingin sa labas ng bintana na parang tama ba yung mga ginawa ko today? Ano ba? Tama ba yung mga decision ko? Maybe I should have said yes to that one kid. Maybe I should have said no to the other. Alam mo yun? And then we always look at each other na parang, oh my God. Wala. Mahirap siya pero masaya. And I think we made good judgments with all the kids that passed through. May sense ba, Ate Reg, na parang, paano ko kaya sasabihin to kung anak ko to? It would have been easier kung anak mo. Okay. Kasi pag anak mo, Kabisado mo na. And plus, ang hindi nakikinig, pwede mong sabihin na, listen to me. You cannot do that with other kids. Right. Hindi mo yun anak eh. So, again, we need to be more sensitive. Especially, kanina tinanong mo ano yung words na gagamitin. Doon ako nahihirapan sa pagpili ng mga words na gagamitin ko para naiintindihan nila. Because like I said, iba yung level ng understanding pa nila eh, di ba? So, pati emotionally. And then at the same time, you also hope na yung message na sinasabi mo makarating. Absorb nila. Oo, makarating. Kasi minsan hanggang gitna lang. So, it's actually hard. Well, to begin with, bilang galing ako sa contest, mahirap na talaga maging judge. Especially nung tumanda ako kasi syempre I've become more, meron ako mga nalalaman na mga technical terms, meron, ito yun, dati naman wala akong alam na ganun, pero ngayon parang mas alam ko na. So, nagtatalo yung isip ko, parang ako magiging technical ba ako? Kasi mga bata eh. And I have this urge, or syempre concerned ka rin, you want them to learn, gusto mong i-correct. But how do you correct them without making them feel na really you need to, yung ganon. So, it would have been easy nga kung sinate yun eh. Kung hindi siya makikinig, papatukan ko lang siya. Diba? But of course, hindi ko binabatukan yung anak ko. But yeah, yung ako pala yung binabatukan ko. So yun, it's really hard. And it doubly hard pa because they're kids. Right. It's a juggle. Kuya Gary, you want to add? Yeah, actually, ang gusto kong sabihin is, one thing I want to share, Alan, is that
the fact na hindi sila contestants, they are considered to be hopefuls. Meron kaming mga kilalang mga singers na hindi nanalo sa mga ibang singing contests, pero where they are today. Diba? Parang I kind of also sometimes other kids when we say no to them, I also am able to use myself as an example na parang, you know, just because we say no now doesn't mean this is the end of the road for you. No, and ang usapan pa nga namin lagi, magkita tayo sa next season, sa season 2 ng Idol Kids. Oh wow, dineclare mo na? Meron ba? Meron na. Wala pa. Okay. For confirmation pa po. Pero yun yung sinasabi ko sa ibang kids. Para meron pa kaming work. Yes. Thank you. Alright, thank you, Alan. Thank you, congratulations. Alan, thank you. Thank you, sir. Before we go to Chris from One Music PH, Shania, Emilio, dumadaan din ba sa inyo yung mga kids? Yes. Yung mga kiddie hopefuls, dumadaan din sila sa amin. Tapos, I think our job is mostly to bring out the kulit side. Even yung mga natalo? Yung mga... No, yung mga naka-yes. So maganda yung mood nila sa inyo. Yes. Okay. So, of course, yung mga naka-yes, we talk to them, we ask them about their experience, yung mga learnings nila. And of course, kasi imagine you're auditioning in front of the judges and parang I'm sure may halong kaba. Nerves. Nerves, may nerves talaga. So, of course, hindi lalabas yung kulit side nila agad. So after they get the yes, we usually talk to them, ask them about their experience. Tapos we try to bring out yung mga kulit sides nila. Yeah, kasi I think this is a time for them to decompress. Parang after, doing something really hard and it's a big achievement for them. Kalma. This is where they can really relax and Right. savor the moment and something that hopefully they can look back on as well. Galing. Alright. Chris, from One Music. Ano yung napansin niyo sa ano yung difference ng mga kids today dun sa mga kids before? Ano yung napapansin yung mga nila? Mannerisms or whatever. And at the same time, ano yung mga songs na kinakanta nila? Is it still the same usual suspects or may mga bago na bang favorites? May mga Anybody from the judges? Favorites? Yes. This is the first, so I wouldn't really know. Hindi ko alam kung... But, alam mo yung sa kanta, it's still the same songs that they sing. Magagaling na bata and their stories along with it. So they're really the full package. Idol na talaga. So please watch. Galing. Idol Kadas, you definitely need to watch Idol Kids Philippines because I feel like the vibes. Iba talaga yung vibes when it comes to... It's vibing. It is! It's vibing! Kaya please watch starting this June 28 and 29. And your, what's the name of your show? Idol Kids Philippines Spotlight. There you go. Robbie! Because it's the first ever That's true. Idol Kids in the Philippines. I'm not sure in the Southeast Asia, pero in the Philippines. At merong spotlight for our photo op. Okay, Shania, Emilio on the side. Let's have Jelena and Robbie. The standby will do everybody, after the judges. Okay, this time let's have the judges. All right, and lahat na. Our hosts, our online hosts. There you go. Again, our guests for today will receive loot bags featuring products from YouGlow Products and David Salon GCs, courtesy of Angeline, KFC GCs from Emilio, Kreml S from Robbie, Neurogen E gift bag from Jelena, plus KFC from JK. And thanks to our raffle prizes from Omron Products, Bounty Fresh, Mwell, and Wow Fiesta. Maraming salamat, everybody! Thank you for joining us. Again, don't forget, June 28th,
the pilot of Idol Kids Philippines. Good night! Gino backstage. Joseph backstage. Joseph. Dito na, para may ilaw. Para maganda ilaw, dito na sila. Jolens, interview ko kay ni Robbie ha, wait lang. Joseph. Ito na lang. Judges first. Bilis. Gino, are you ready? Go, make it fast. Judges first, and then I'll do the host, and then Lahat po ng mga staff po, one time po tayo na may staff po kayo, bibigyan po kayo staff. Exit na po yung mga staff. Yung press po, iwan po dito. Bye, staff! Hello, everyone. Richie! I love you. I'm here. Ikaw, wala yung grabe kayo. Ano yun, sir? Uy. Wala akong kumain ng isang buong. Oo naman. Uy, si Fiona. Bukas mga Naman kita. lang sa baby. Pakulam na ako. So ano yan? Hindi ako din. Again, dito ka. 1, 2, then Kaya binabantay ako sila, tinisip na kung makasok sa TV. Oo nga eh. Punta kayo sa mall show ah. Yes! Tomorrow! Ate ako din. Si JK. Santos, meron palita. Sige, maubusan kayo ng staff. Wala na asawa. Okay lang po. It's a big honor po kasi po ito po yung first Idol Kids Philippines dito sa Pilipinas, and actually the Idol Kids franchise, there's only 9 in the whole world, so it's a big achievement for me to be part of this. Okay. And kinakabahan ka ba? Siyempre, first time ba to host show like this? Yes, it is.
first time to host a show like this, pero I'm very excited to be part. Of course, there's nerves kasi syempre it's a big production, but I'm just so proud na I can be part of this, something big like this. Kasi syempre competition sa mga bata Ikaw ba may kaba ka rin para sa mga bata mo sa dyan? Syempre kasi diba, very emotional sila Yes, minsan definitely. Oo. Very emotional sila. And ako, my role talaga in the show is to make the kids feel at home. Talagang para ilabas ang kaba nila at ilabas talaga ang galing nila. Yun ang role ko dito. And excited na ako makita niyo lahat kasi sobrang gagaling ng mga bata. At hindi lang magaling, pero mababait pa, nakakatawa, and Talented. nakakaiyak pa talaga yung mga story nila. You're part of PBB, tama ba ako? Opo. Anong feeling ngayon nakalabas ka na yung mga trabaho ka nang ginagawa? I think honestly, PBB has changed my life talaga for the better. I always say that. And syempre, it's always a big blessing dito sa industriyang ito na may trabaho. And so, I'm very, very grateful and humbled by all of these opportunities given to me. Sa palagay mo, sino mapasok sa Big Four? Sa akin, Sino nakikita mo? Mili po. And Shukla. Di ba wala na? Pumasok ba sila ulit? Mili and Shukla po, kakapasok na naman. Kapatid ka ni Kuya Mikael Opo. right, diba? Ano yung advice niya sa'yo now you enter the business? Ang number one is mahalin ang press. Sila ang kaibigan mo. Totoo yan. And of course, walang iba kung hindi magtrabaho na maigi, do your best in everything, and hindi po talaga mawawala na maging mabait sa lahat. Okay, yun ang kailangan. Ano na lang, watch this. Meron na silang baby, diba? Opo. Gano'n ka excited for them? Kasi syempre bilang tito ka na ngayon. Oo, hindi nga lang tito, ninong na nga sa iba eh. So, grabe, sobrang saya talaga. Mahilig po talaga ako sa mga bata kasi growing up, madami akong mga pinsan na mas matanda sa akin, may mga anak sila. So, palagi ako masaya kapag may kasama mga bata. And that's why I think Idol Kids Philippines has been such a, dream come true din. Kasi masaya pag kasama ang mga bata. Yung kuya mo kasi is also a good actor and a good host, no? Is there a pressure on your part na pwede magkaroon ng comparison ng ibang tao sa kanila? Actually, it's an inspiration, and if anything, I am honored to be likened to my brother kasi sobrang galing niya, and uulitin ko to, hindi ako mapapagod kung wala pong Mikael Diaz, wala pong Willie Diaz. Wala ka bang girlfriend right now? I am very happy. Okay, ano na lang ang message for your fans? Now it's there for you. Ang ganda My nila. fans here, I love you so much. Talagang hindi sila nagsasawa sa akin. And ako, hindi talaga ako magsasawa sa inyo. I love you guys so much. Please, please, continue to support me. Marami pa tayong pasabog. Maraming salamat. Picture pa papakuha. Oo naman po. Picture para sa pet. Okay, nasa lang ha, mga bata ay mga bata. Salamat, thank you. Salamat, thank you sa inyo. Thank you po, ate. Opo, of course. Hello po. Tumanda na ako eh. Thank you po. See you tomorrow. Thank you. Thank you po, Tita Mirna.